Ang panagalan ko ay Octavio Hidalgo, 68 taong gulang, at ang sarili kong anak na babae ang umagaw ng susi ng aking bahay at sinabi sa akin ang 6 na salitang pinakamabigat na maaring bigkasin ng isang supling, "Hindi na to ang bahay mo." Ang 6 na salitang iyon ay bumura ng 42 taon ng sakripisyo bilang ama sa isang iglap. Pero ang hindi niya alam, 2 buwan ko nang inihanda ang pinakaperpektong plano ng paglalaho na mararanasan ng sinumang anak na walang utang na loob. Isang plano na magpapahanap sa kanya sa akin sa buong mundo habang ako'y namumuhay bilang isang mayamang multo sa pinaka-eksklusibong paraiso sa daigdig. Isipin mo ang sitwasyon, Huwebes ng hapon sa bahay na minana ko pa sa aking ama, 30 taon na ang nakalipas, sa isang disenteng subdivision sa Maynila. Ang anak kong si Bea, 41 taong gulang, isang matagumpay na arkitekto, diborsyada na 3 taon na ang nakakaraan, ina ng 2 kong apo na ilaw ng aking buhay, sina Sofia, 14, at Emma, 11. Ako'y namumuhay ng nag-iisa simula nang mamatay ang aking asawang si Remedios 5 taon na ang nakalipas. Sa simula, si Bea ay regular na bumibisita, nag-aalala sa akin, nag-aanyaya sa akin para sa tanghalian tuwing linggo. Pero unti-unting lumalayo ang mga pagbisita, naging mekanikal ang mga tawag, at nagsimula akong maramdaman na isa na lamang akong obligasyon para sa kanya, hindi nakagalakan. Ang sukdulan ay dumating nang makilala niya si Ferdy, isang 45 anyos na negosyante na may 2 anak mula sa nauna nitong kasal. Isang taong mukhang edukado, masagana, at tila mabait makitungo. Pero simula nang maging seryoso ang kanilang relasyon 8 buwan na ang nakalipas, nagbago si Bea ng lubusan sa akin. "Pa," sabi niya 3 linggo na ang nakalipas, "kami ni Ferdy, iniisip naming magsama na sa isang bahay." "Maganda yan anak, karapat-dapat kang maging masaya. Ang problema, gusto namin ng malaking bahay para sa lahat ng bata, sa mga anak ko at sa mga anak niya. Nakakita na ba kayo?" "Pa, naisip namin na ang bahay na ito ang perpekto. Ang bahay na ito. Ang bahay kung saan ako nanirahan sa loob ng 30 taon. Kung saan ko pinalaki si Bea matapos akong mabiyudo noong siya'y 8 pa lamang. Kung saan ko inalagaan si Remedios noong nagkasakit siya. Kung saan nakaimbak ang 3 dekada ng alaala ng pamilya. Gusto mo bang ipahiram ko muna ang bahay?" Tanong ko, kahit alam ko na kung saan papunta ang usapan. "Hindi pa. Gusto naming ibigay mo na sa amin ang bahay ng pangmatagalan." "Ibigay ko?" "Oo. Hindi mo na kailangan yan. Napakalaki para sa isang tao lang. Popunuin namin ito ng buhay ng mga bata ng pamilya." "Bea, ito ang bahay ko." "Pa, pag-isipan mo ng lohikal, 68 ka na nag-iisa. Nasira na ang bahay dahil hindi mo na maayos na napapanatili." "Hindi ko na mapapanatili. Ako na nagtrabaho ng 40 taon bilang electronic engineer, na kumita ng sapat na pera para panatilihin ang bahay na ito at marami pang iba, ayon sa aking anak, ay hindi na makapag-aalaga ng sarili kong ari-arian. At saan ninyo iminumungkahi na ako'y pumunta?" Tanong ko, "Pa, may magagandang apartment para sa mga tao sa edad mo, mas maliit, mas madaling panatilihin, may security, mas magiging ligtas ka. Pinaalis mo ako sa bahay ko." "Hindi kita pinaalis pa. Inaabutan kita ng pagkakataon na mamuhay ng mas mabuti." Sa loob ng 3 linggo, patuloy niya akong pinilit. Si Ferdy ay dumarating sa bahay na may kunwari intensyon na mas makilala ang kanyang magiging biyenan, pero sa totoo lang, sinusukat niya ang mga espasyo, inaanalisa kung anong mga pagbabago ang gagawin kapag ako'y umalis na. "Don Octavio," sabi niya sa akin, na may pekeng ngiti na parang sa mga ahente, "mas magiging komportable kayo sa isang lugar na mas angkop sa inyong edad." Angkop sa aking edad, na para bang isa akong muebles na kailangang ilagay sa tamang lalagyan. Noong araw ng kapahamakan, dumating si Bea kasama si Ferdy at isang locksmith. "Anong ginagawa ng taong ito rito?" Tanong ko, itinuturo ang locksmith. "Pa, napagdesisyonan namin na mas mabuting palitan ang mga kandado para mas maging ligtas ang bahay." "Palitan ng mga kandado ng bahay ko?" "Pa, hindi na to ang bahay mo. Kami ni Ferdy,
Pumirma na kami sa kasulatan ng paglilipat kahapon. Pumirma ka na sa mga papel noong nakaraang linggo. Mga papel. Ang mga papel na dinala niya sa akin, sinasabing mga dokumento ito ng siguro ng bahay. Pumirma ako dahil sa tiwala sa aking anak, nang hindi binabasa ng maayos. Inakala na ito'y isang rutinang administratibong proseso. Sinasabi mo sa akin na inilipat ko ang bahay nang hindi ko namamalayan? Pa, alam mo eksakto kung ano ang pinipirmahan mo. Huwag kang magkunwari na nalilito ngayon. Bea, hinding-hindi ko pinahintulutan ang anumang paglilipat. Pa, legal ang lahat. Kumonsulta kami sa mga abogado. Ayos ang lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ninakaw ako ng sarili kong anak. Ginamit niya ang tiwala ko bilang ama para nakawin ang aking bahay. Nasaan ang mga gamit ko? Tanong ko. Tumitingin sa paligid at napansin na may nawawalang ilang muwebles. Pinadala na namin sa imbakan. Kapag may bago ka ng lugar, ihahatid na namin doon. Inimbak ang mga gamit ko nang walang pahintulot ko. Pa, kailangan na naming simulan ang pag-aayos ng bahay para sa bagong pamilya. Hindi na kami makapaghintay pa. Doon ginawa ni Bea ang hindi ko inakala na gagawin niya. Lumapit siya sa akin, inabot ang kamay, at sinabi sa akin ang mga salita na magbabago ng aming buhay magpakailanman. Ibigay mo na ang mga susi pa. Hindi na to ang bahay mo. Nakatulala akong nakatingin sa kanya, hindi makapaniwala sa aking naririnig. Ang sarili kong anak na pinalaki ko ng mag-isa matapos mamatay ang kanyang ina, na pinag-aral ko sa kolehiyo, na tinulungan ko noong nagdiborsyo siya, na inalagaan ko sa lahat ng kanyang problema. Pinaalis niya ako sa sarili kong bahay na para bang isa akong pabigat na tenant. Pinaalis mo ako? Tanong ko na may boses na hindi ko nakilala. Tinutulungan lang kita sa transition. Nakakita na si Ferdy ng perpektong apartment para sa iyo. Maliit, komportable, malapit sa sentro. Si Ferdy, ang lalaking nakilala niya lang 8 buwan na ang nakalipas, ang nakakita ng apartment para sa akin. Ang lalaking hindi ako kilala, na wala namang nagawa para sa akin, ang nagdesisyon kung saan ako titira. At kung ayaw kong umalis? Pa, sabi ni Bea sa akin na may lamig na bumalot sa kaluluwa ko. Hindi na ito sa iyo. Legal? Maaari ka na naming paalisin kahit kailan namin gusto, pero mas gusto namin na maganda ang pag-uusap. Inilabas ko ang mga susi sa aking bulsa. Ito ang mga susi na ginamit ko sa loob ng 30 taon. Ang mga susi ng bahay kung saan ko binuo ang lahat ng aking pinakamahalagang alaala. Ibinigay ko ang mga ito sa kanya nang walang salita. Salamat pa, sabi ni Bea na para bang nagpapasalamat siya sa isang pabor. Makikita mo, mas magiging maayos ka sa bago mong lugar. Umalis ako sa aking bahay, na may maliit na maleta na inihanda ni Ferdy para sa akin. Naglakad ako hanggang sa kanto, tumawag ng taxi, at nagtungo sa pinakamahal na hotel sa Maynila. Nang gabing iyon, nakaupo sa isang suite na nagkakahalaga ng higit pa sa upa ng karamihan ng mga tao. Sinimulan ko ang pagpapatupad ng plano na inihanda ko sa loob ng 2 buwan, simula nang mapagtanto ko ang tunay na intensyon ng aking anak. Isang plano na magpapalit sa kanya mula sa pagiging multimillionaire na tagapagmana tungo sa isang babaeng desperadong nalubog sa utang, habang ako'y naglalaho ng tuluyan sa kanyang buhay. Pakinggan ang kwentong ito hanggang sa huli at sabihin mo sa akin kung ako ba ay too much o kung ginawa ko lang ba ang nararapat sa kanya. Sabihin mo rin sa akin kung anong lungsod ang pinakikinggan mo sa akin, dahil babaguhin ng kwentong ito ang iyong pananaw tungkol sa katapatan ng pamilya at sa perpektong paghihiganti. Upang maunawaan mo ang laki ng aking ginawa noong gabing iyon, kailangan kong sabihin sa iyo kung sino talaga ako at kung ano ang binuo ko sa loob ng mga dekada nang walang kaalam-alam ang aking pamilya. Ang pangalan ko ay Octavio Hidalgo. Sa loob ng 40 taon, nagtrabaho ako bilang electronic engineer para sa mga multinational na kumpanya. Nagdisenyo ako ng mga sistema ng komunikasyon sa satellite. Nagtrabaho ako sa mga classified na proyekto ng militar. Nagkonsultant ako para sa mga gobyerno ng 3 iba't ibang bansa. Ngunit may isang detalye na hindi alam ni Bea. Isang detalye na magbabago sa lahat ng akala niya tungkol sa kanyang mahirap na biyudong ama. Hindi lang ako isang engineer na empleyado.
Ako ang lihim na may-ari ng 23 technological patents na lumilikha ng $1 million royalties bawat buwan. Sa loob ng 5 taon kong karera, sa tuwing gumagawa ako ng isang makabagong teknolohiya para sa aking mga pinagtatrabahuhan, kasabay nito, gumagawa ako ng pinahusay na mga bersyon ng teknolohiyang iyon at ipinapatent sa ilalim ng aking personal na pangalan. Lahat ay legal, lahat ay nasa loob ng mga clause ng aking mga kontrata, lahat ay perpektong dokumentado. Para sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan ko, ako si Octavio Hidalgo, ang henyong engineer na lumulutas ng mga komplikadong problemang teknikal. Sa katotohanan, ako ay isang inventor na lumikha ng mga teknolohiya na ginagamit sa mga satellite, defense systems at kagamitan sa telekomunikasyon sa buong mundo. Sa tuwing may gumagamit ng satellite phone sa planeta, kumikita ako ng pera. Sa tuwing bumibili ang isang gobyerno ng mga kagamitan sa komunikasyong militar, kumikita ako ng pera. Sa tuwing nag-i-install ang isang kumpanya ng telekomunikasyon ng mga communication tower, kumikita ako ng pera. Sa loob ng 40 taon, ang mga royalties na iyon ay naipon sa mga offshore bank accounts na hindi kailanman nalaman ng aking pamilya. Pa, tanong ni Bea nung bata pa siya, bakit ang sipag mo magtrabaho kung hindi naman tayo mayaman? Anak, sagot ko, nagtatrabaho ako dahil gusto ko ang ginagawa ko at mas mayaman tayo kaysa sa akala mo. Kulang siya sa kaalaman kung gaano kami talaga kayaman kaysa sa kanyang inakala. Nang magkasakit si Remedios ng kanser, ang pinakamahusay na paggamot, ang pinakamahal na klinika, ang pinakaprestihiyosong doktor sa mundo, lahat ay binayaran ko ng pera na inakala ng aking pamilya na wala ako. Namatay si Remedios nang hindi niya nalalaman na ang kanyang asawa ay may PHP 950 milyon na nakakalat sa mga bangko sa 5 iba't ibang bansa. Si Bea ay nagmana ng ideya na ang kanyang ama ay isang engineer na nasa middle class lamang na namumuhay ng simple sa kanyang pensyon. Sa katotohanan, isa ako sa pinakamayaman na tao sa lungsod na may pasibong kita na umaabot sa PHP 10 milyon bawat buwan na patuloy na dumarating ng automatiko, buwan-buwan, taon-taon. Kaya, nang mapagtanto ko 2 buwan na ang nakalipas na plano ni Bea na nakawin ang aking bahay, hindi ako nakaramdam ng kawalang pag-asa. Nakaramdam ako ng kuryosidad. Kuryosidad na malaman kung hanggang saan ang kayang gawin ng sarili kong anak dahil sa kasakiman. Nagdesisyon akong bigyan siya ng lahat ng pagkakataon sa mundo upang patunayan kung sino siya talaga. Pinadali ko ang pagnanakaw. Pumirma ako sa mga papel nang hindi nagbabasa. Nagkunwari akong nalilito. Umarte akong parang ang matandang mahina na kailangan niyang maging ako para kumumpleto ng kanyang panloloko. Gusto kong maging sigurado sa kanyang mga intensyon bago ko sirain ang kanyang buhay magpakailanman. Nang gabing iyon sa suite ng hotel, sinimulan ko ang mga tawag sa telepono na magbabago ng lahat. Ang unang tawag ay sa aking pribadong accountant sa Cayman Islands. Sir Hidalgo, sabi niya nang ipaliwanag ko ang sitwasyon. Sigurado po ba kayo na gusto ninyo itong gawin? Lubos na sigurado. Naiintindihan po ba ninyo na kapag isinara na namin ang lahat ng local accounts at inilipat ang lahat sa ibang bansa, magiging napakahirap na itala ang inyong pera? Iyon mismo ang layunin. At ang inyong anak? Ang anak ko ay nagpakita lamang sa akin na mas gusto niyang nakawin ako kaysa hintayin na natural akong mamatay. Malinaw na hindi siya karapat-dapat na magmana ng anuman. Naiintindihan ko. Kailan ninyo gustong simulan? Ngayon na. Sa sumunod na alarm na oras, isinara ng aking accountant ang 12 bank accounts sa iba't ibang bangko sa Maynila. Inilipat namin ang PHP 200 milyon na mayroon ako sa bansa sa mga offshore accounts na lubos na hindi matatagpuan. Ang pangalawang tawag ay sa aking abogado sa Switzerland, si Atair Lopez. Dr. Lopez, sabi ko, kailangan kong i-activate ang protocol ng paglalaho na inihanda namin noong nakaraang taon. Ang protocol na kumpleto? Ang protocol na kumpleto. Bagong pagkakakilanlan, bagong tirahan, ganap na pagputol ng koneksyon sa dati kong buhay. Sir Hidalgo, sigurado po ba kayo?
Kapag i-activate na namin ito, wala nang balikan. Doktor, ninakaw ako ng sarili kong anak sa aking bahay at pinalayas ako na para bang isang estranghero. Wala na akong babalikan. Naiintindihan ko. Kailan ninyo gustong maging handa ang lahat? Sa loob ng 48 oras. Ang pangatlong tawag ay sa aking investment broker sa London. Sir Hidalgo, sabi niya, ang inyong mga investment ay patuloy na lumilikha ng magagandang returns. Ano ang inyong mga tagubilin? Gusto kong i-liquidate ang lahat ng local investments at ilipat ang lahat sa mga international portfolios na pinamamahalaan mula sa Europa. Lahat? Lahat. Ayokong magkaroon ng kahit isang sentimo na naka-invest sa bansang ito. Ang pang-apat na tawag ang pinakakasya siya. Tumawag ako sa isang luxury real estate firm sa Monaco. Magandang gabi, sabi ko. Gusto kong bumili ng isang apartment, ang pinakamalukho na mayroon kayo. Kailan po ninyo kailangan, Ginoo? Sa Makalawa. Magbabayad ako ng cash. Ano po ang inyong budget? Wala akong budget. Gusto ko ang pinakamahusay na mayroon kayo, anuman ang presyo. Kinabukasan, nagsimula ang pinakamasayang bahagi ng buong kwentong ito. Tumawag si Bea sa akin ng 9:00 ng umaga. Pa, kumusta na? Nagustuhan mo ba ang apartment na nakita ni Ferdy para sa iyo? Anak, sabi ko. Nagdesisyon akong hindi lumipat sa apartment na iyon. Bakit? Perpekto yon para sa iyo. Dahil nakakita ako ng mas maganda. Mas maganda? Saan? Sorpresa. Malalaman mo rin. Pa, binayaran na ni Ferdy ang unang buwan ng upa ng apartment na iyon. Kailangan mong lumipat doon. Si Ferdy, hayaan mong panatilihin niya ang apartment. May iba na akong plano. Anong mga plano? Pa, hindi ka pwedeng gumala ng walang tiyak na tirahan. Huwag kang mag-alala sa akin, Bea. Magiging ayos na ayos ako. Pero, saan ka titira? Sabi ko na, sorpresa. Nang hapong iyon, nagpunta ako sa pangunahing bangko kung saan nakalagay ang pinakamalaki kong account. Gusto kong nandoon ako kapag nalaman ni Bea kung ano talaga ang nawala sa kanya. Don Octavio, sabi sa akin ng manager nang humiling ako na isara ang lahat ng aking accounts. Sigurado po ba kayo sa desisyong ito? Mga account po iyan na matagal na ninyo sa amin, mga 20 taon na. Lubos na sigurado. Maaari po bang malaman namin ang dahilan? Dahil sa pamilya. Naiintindihan ko. Paano po ninyo gustong pangasiwaan ang paglilipat ng inyong pondo? Gusto kong ilipat ninyo ang lahat sa mga international accounts at gusto ko na kapag nagtanong ang aking anak, sabihin ninyo sa kanya ang eksaktong katotohanan. Ang inyong anak ay magtatanong? Magtatanong siya kapag nalaman niya na hindi niya mamamana ang inakala niyang mamanahin niya. Nang 3:00 ng hapon, dumating si Bea sa bangko. Naghihintay ako sa aking kotse na nakaparada sa tapat. Pinagmamasdan ang lahat mula sa malayo. Nakita ko siyang pumasok ng may kumpiyansa, kausap ang telepono, tumatawa. Pero pagkalipas ng 20 minuto, lumabas siya na may mukhang hindi ko pa nakita, maputla, gulong-gulo, na para bang nakakita ng multo. Agad niya akong tinawagan. Pa, anong ginawa mo? Anong nangyari, anak? Pa, pumunta ako sa bangko para magtanong tungkol sa mga account mo, para tulungan ka sa mga proseso ng paglipat mo. At? Pa, sinabi sa akin ng manager na isinara mo lahat ng accounts kahapon. Na-transfer ang lahat ng pera. Ganun nga. Pero paano? Bakit? Nasaan ang pera? Sa isang ligtas na lugar. Anong ligtas na lugar? Pa, sinabi nila sa akin na mayroon kang mahigit PHP 200 milyon sa mga account na iyon. Doon niya nalaman. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natuklasan ni Bea na ang kanyang ama ay hindi ang engineer na nasa middle class na inakala niya. Pa, may PHP 200 milyon ka pala? Marami pa ako kaysa roon, Bea. Marami pa. Gaano pa karami? Sabihin na nating mayroon akong sapat para mamuhay sa natitirang bahagi ng aking buhay bilang isang milyonaryo sa lugar na aking pipiliin nang hindi umaasa sa sinuman. Pero pa, saan nanggaling ang lahat ng pera na yan?
Mula sa 40 taon ng matalinong trabaho, mula sa mga technological patents na lumilikha ng royalties bawat buwan, mula sa mga investment na ginawa ko sa loob ng mga dekada habang inakala mo na ang tatay mo ay isang simpleng empleyado. Ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng halos 2 minuto. Pa, sabi niya sa akin na may boses na lubos na naiiba, kailangan nating mag-usap ngayon. Gusto mong mag-usap? Nang pinaalis mo ako sa bahay ko, hindi mo gustong mag-usap. Pa, nagkamali ako. Hindi ka nagkamali, Bea. Ninakaw mo ako. Ginamit mo ang tiwala ko para linlangin ako at paalisin ako sa sarili kong bahay. Pa, pakiusap, bumalik ka. Maaayos natin ang lahat ng ito. Bumalik saan? Sabi mo sa akin, hindi na to ang bahay mo. Pa, nalilito lang ako. Si Ferdy ang nagkumbinsi sa akin. Bea, 41 ka na. Walang sino man ang nagkumbinsi sa iyo. Nagdesisyon kang nakawin ako dahil inakala mo na ako'y isang matandang walang magawa at walang pinagkukunan. Tumawag si Ferdy 1 oras pagkatapos. Don Octavio, si Ferdy ito? Maaari ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa sitwasyon kay Bea. Sa tingin ko, nagkaroon ng misunderstanding. Misunderstanding? Ninakaw ang bahay ko dahil sa misunderstanding? Don Octavio, inakala namin na pumayag kayo. Ferdy, sinabi mo sa akin na nakahanap ka ng apartment para sa akin. Sa tingin mo ba, parang pumayag ako? Tama kayo, nagkamali kami. Gumawa kayo ng pagnanakaw. Don Octavio, paano namin maayos ito? Hindi ninyo maayos ang anuman dahil inayos ko na ang sarili ko. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin, hindi ko na kayo kailangan. Hindi ang apartment ninyo, hindi ang awa ninyo, hindi ang paghingi ninyo ng tawad. Don Octavio, nag-aalala si Bea. Hindi nag-aalala si Bea sa akin. Nag-aalala siya sa mana na inakala niyang matatanggap niya. Anong mana? Ang mana na hindi na mag-e-exist dahil nagdesisyon akong itapon ang aking kayamanan sa ibang paraan. Kinabukasan Linggo, kinuha ako ng mga apo ko sa hotel. Lolo, sabi ni Sofia na may luha sa mata. Bakit po kayo umalis ng bahay? Dahil sinabi ng mama mo na hindi na ako nakatira doon, mahal ko. Pero lolo, bahay niyo yon. Diyan po kayo nakatira palagi. Oo, pero kailangan ng mama mo ang bahay para sa bago niyang pamilya. Lolo, sabi ni Emma, gusto namin na bumalik po kayo. Hindi na pareho ang bahay nang wala kayo. Doon, nawasak ang puso ko. Ang mga apo ko, na walang kasalanan, ay nagdurusa dahil sa mga desisyon ng kanilang ina. Mga mahal ko, sabi ko sa kanila, mahal na mahal kayo ng lolo ninyo higit sa lahat. Pero minsan, ang mga matatanda ay nagdedesisyon na nakakasakit sa ibang tao. Sinaktan po kayo ni mama? Oo, mahal ko, sobra. At maghihiganti po kayo? Ang tanong ni Sofia ay nagulat sa akin. Sa edad na 14, naunawaan niya eksakto kung ano ang nangyayari. Hindi ito paghihiganti, mahal ko, kundi hustisya. Ano po ang pinagkaiba? Ang paghihiganti ay kapag sinasaktan mo ang isang tao dahil sinaktan ka nila. Ang hustisya ay kapag hinahayaan mo ang isang tao na dumanas ng bunga ng sarili nilang mga desisyon. At ano po ang magiging bunga para kay mama? Ang mama mo ay matututo na ang pagnanakaw ay may presyo kahit na ang biktima ay ang sarili mong ama. Nang gabing iyon, Linggo, dumating si Bea sa hotel kasama si Ferdy. Dumating sila para makipagnegosasyon. Pa, sabi ni Bea nang umupo kami sa lobby, gusto naming makipagkasundo. Anong klaseng kasunduan? Ibabalik namin sa iyo ang bahay at babalik ka sa pera sa mga bangko rito. Ngayon ibabalik ninyo ang bahay ko? Oo pa, napagtanto namin na nagkamali kami. Napagtanto ninyo o nalaman ninyo na mayroon akong mas maraming pera kaysa sa inakala ninyo? Sumingit si Ferdy. Don Octavio, inakala talaga namin na yon ang pinakamahusay para sa inyo. Ferdy, putol ko sa kanya. Hindi mo ako kilala. Hindi mo alam kung ano ang pinakamahusay para sa akin. Wala kang karapatan na magbigay ng opinyon sa buhay ko. Tama ka, umamin siya. Pa, patuloy ni Bea. Ibabalik namin sa iyo ang bahay at babayaran ka rin namin ng compensation para sa abala.
Isang compensation. Sa anong pera? Sa aming mga ipon. Bea, wala kayong sapat na ipon para i-compensate ako sa ginawa ninyo sa akin. Magkano ang gusto mo? Wala akong gusto mula sa inyo. Kaya anong gusto mo? Gusto ko na iwanan ninyo ako ng mapayapa. Pero babalik ka? Hindi. Bakit? Dahil pinakita ninyo sa akin kung sino kayo talaga at hindi ko gusto ang nakita ko. Pamilya mo kami. Ang pamilya ko ay kumonsulta muna sa akin bago ako paalisin sa bahay ko. Ang pamilya ko ay rumespeto sana sa desisyon ko kung sinabi kong hindi. Ang pamilya ko ay hindi sana ako ninakawan. Kaya, anong gagawin mo? Magsisimula ako ng bagong buhay sa isang lugar kung saan walang sino man ang nakakakilala sa akin, kung saan walang sino man ang nakakaalam na ako'y mayaman, kung saan ako'y magiging masaya nang hindi ako nananakawan o binabastos. At kami? Tanong ni Bea na umiiyak. Ang mga bata? Ang mga bata ay pwedeng bumisita sa akin kahit kailan nila gusto, pero ikaw hindi. Bakit? Dahil pinatunayan mo na gusto mo lang ako dahil sa pera ko, at ang ganitong uri ng pagmamahal ay hindi ko gusto. Tumayo ako mula sa mesa at nagtungo sa elevator. Pa! Sigaw ni Bea. Saan ka pupunta? Paano ka namin mahahanap? Hindi ninyo ako mahahanap, sagot ko nang hindi lumilingon. Iyon ang ideya. Kinabukasan, Lunes, nawala ako ng tuluyan sa buhay ng aking anak. Nang 10:00 ng umaga, dinala ako ng isang kotse sa pribadong paliparan kung saan naghihintay ang isang jet na inupahan ko. Nang 8:00 ng umaga, lumipad ako patungo sa Monaco. Nang 3:00 ng hapon, Europe time, pumirma ako sa mga papel ng pagbili ng isang 400 square meters na penthouse na may tanawin ng Mediterranean Sea sa pinaka-eksklusibong gusali sa Principality. Nang 5:00 ng hapon, may bago na akong bank account, isang bagong pasaporte, at isang bagong buhay. Si Octavio Hidalgo ay nawala ng tuluyan. Sa halip, umiral si Omar Harrison, isang mayamang British inventor, nakatutuntong lang sa Monaco para mag-enjoy sa kanyang pagre-retiro. Sa sumunod na 6 na buwan, namuhay ako ng buhay na pinapangarap ko. Bawat umaga, nag-aalmusal ako sa terrace ng aking penthouse habang pinapanood ang mga luxury yacht sa port ng Monaco. Bawat hapon, naglalakad ako sa pinaka-eksklusibong kalye sa mundo, bumibili ng kahit anong gusto ko nang hindi tinitingnan ang presyo. Kumuha ako ng personal na chef, isang kasambahay, at isang chauffeur. Sa unang pagkakataon sa loob ng 68 taon, namuhay ako bilang isang milyonaryo na palagi ko nang naging ako, pero hindi ko pinayagan ang sarili kong maging. Mr. Harrison, sabi sa akin sa pinakamahal na restaurant, handa na po ang inyong mesa. Mr. Harrison, sabi sa akin sa mga luxury shop, dumating na po ang relo na in-order ninyo. Mr. Harrison, sabi sa akin sa casino, maglalaro po ba kayo ngayong gabi? Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakita ako ng mga tao bilang kung ano talaga ako. Isang lalaking napakayaman, matagumpay, kagalang-galang. Samantala, namumuhay si Bea sa sarili niyang impyerno, sinusubukang hanapin ako. Sa pamamagitan ng mga contacts na mayroon ako sa aking bansa, nalaman ko ang lahat ng nangyayari. Nag-hire si Bea ng pribadong detective para itala ako. Pumunta siya sa lahat ng bangko, nagtatanong tungkol sa aking pera. Kinontak niya ang mga dating kasamahan ko sa trabaho, naghahanap ng mga clue tungkol sa aking kinaroroonan. Ma'am, sabi sa kanya sa pangunahing bangko, sinara na ng inyong ama ang lahat ng kanyang accounts at inilipat ang lahat sa international accounts. Wala kaming impormasyon kung nasaan na ang mga pondong iyon ngayon. Ma'am, sabi sa kanya sa dati kong kumpanya, ang inyong ama ay nagtrabaho sa amin sa loob ng 20 taon, pero nagretiro na siya 8 taon na ang nakalipas. Wala kaming alam tungkol sa kasalukuyan niyang sitwasyon. Ma'am, sabi sa kanya ng mga dating kapitbahay ko, ang inyong ama ay isang napakalihim na tao. Hindi siya nagkuwento tungkol sa pagkakaroon ng pamilya sa ibang bansa o mga plano na lumipat. Matapos ang 3 buwan ng walang saysay na paghahanap, nagsimula si Bea na maunawaan ang mga kahihinatnan sa ekonomiya ng kanyang ginawa. Kung wala ang aking mana, kung wala ang aking kita para tulungan siya,
Kung wala ang posibilidad na ibenta ang aking bahay para makakuha ng kapital, mabilis na lumala ang kanyang sitwasyong pinansyal. Si Ferdy, na pumasok sa relasyon na umaasang pakasalan ang tagapagmana ng isang milyonaryo, ay nagsimulang magpakita ng tunay niyang kulay nang malaman niyang nawala na ang mana. "Bea," sabi niya, "ayon sa sinabi sa akin ng aking mga contacts, sabi mo sa akin may pera ang tatay mo. Nasaan ang pera na yon?" "Hindi ko alam, Ferdy. Nawala siya kasama ng pera." "Paano nawala? Hindi nawawala ng kusa ang pera." "Sinara niya ang lahat ng accounts niya at umalis. Walang nakakaalam kung nasaan siya." "Bea, pumasok ako sa relasyong ito sa iyo dahil inakala ko na magkakaroon tayo ng seguridad sa ekonomiya. Pumasok ka sa akin dahil sa pera?" "Bukod sa iba pang mga bagay, oo." Ang pag-uusap na iyon ay nagtapos sa pag-alis ni Ferdy sa bahay na dating akin, dinala ang kanyang mga anak, at iniwan si Bea ng nag-iisa na may mortgage na hindi niya kayang bayaran at isang bahay na napakalaki para panatilihin. Pagkalipas ng 9 na buwan mula nang ako'y nawala, kinailangan ni Bea na ibenta ang bahay, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala siyang pera para panatilihin iyon. Ang kita na inakala niyang sigurado ay nawala kasama ko. Ang mana na inasahan niya para sa kanyang kinabukasan ay naglaho. "Nakakatawa," sabi sa akin ng aking contact nang ipaalam sa akin ang tungkol sa pagbebenta. "Kinailangan ng inyong anak na ibenta ang bahay na ninakaw niya sa inyo dahil hindi niya kayang bayaran." "Magkano niya ibinenta?" "Kalahati ng halaga nito. Isa itong desperadong pagbebenta." Nawala kay Bea ang bahay na ninakaw niya sa akin. Nawala niya ang nobyo na pinili niya kaysa sa akin. Nawala niya ang mana na inakala niyang sigurado at nawala niya ang ama na hindi niya kailanman pinahalagahan. Ngunit ang pinakamahalaga, nawala niya ang respeto ng sarili niyang mga anak. Ang mga apo ko, na nakasaksi sa lahat, ay nagsimulang maunawaan na ang kanilang ina ay gumawa ng isang bagay na napakabigat sa kanilang lolo. "Ma?" tanong ni Sofia, ayon sa sinabi sa akin ng aking contact. "Bakit po umalis si Lolo?" "Dahil nagalit siya sa akin," sagot ni Bea. "Pero bakit po siya nagalit?" Dahil nagkamali ako." "Anong pagkakamali?" "Mga pagkakamali na hindi ko alam kung maaayos ko pa ba." "Babalik po ba siya?" "Hindi ko alam, mahal ko. Hindi ko alam." Ang pag-uusap na iyon ay nauulit bawat linggo. Ang mga apo ko ay nagtatanong tungkol sa akin. Si Bea ay walang alam na isasagot. Pagkalipas ng 1 taon, mula nang ako'y nawala, nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay na magbabago ulit sa lahat. Nag-hire ako ng pinakamahal na private investigation firm sa Europa para hanapin ang aking mga apo at makipag-ugnayan sa akin. Ayaw kong lumaki sina Sofia at Emma na iniisip na inabando na sila ng kanilang lolo. Wala silang kasalanan sa mga pagkakamali ng kanilang ina. "Monsieur Harrison," sabi sa akin ng chief investigator, "natagpuan na namin ang inyong mga apo. Nakatira sila sa kanilang ina sa isang maliit na apartment sa sentro ng lungsod. Ang kanilang sitwasyong pinansyal ay napakahirap." "Mahirap paano?" "Ang ina ay nagtatrabaho ng 12 oras bawat araw para bayaran ang upa at panatilihin ang mga bata. Hindi na nila kayang bilhin ang maraming bagay na mayroon sila noon." "At ang mga bata?" "Ang mga bata ay patuloy na nagtatanong tungkol sa inyong lolo. Ayon sa aming mga ulat, pinag-uusapan nila kayo. Gusto kong makipag-ugnayan sa kanila ng direkta." "Opo, pero nang hindi nalalaman ng ina kung nasaan ako o kung sino ako ngayon." Nag-set up ang investigator ng isang communication system na lubos na anonymous. Ang mga apo ko ay nakakatanggap ng mga liham mula sa kanilang lolo Omar mula sa Europa na may mga regalo, pera para sa kanilang personal na gastos, mga litrato ng magagandang lugar. "Mahal kong Sofia," sulat ko, "ang lolo mo ay maayos. Nakatira sa isang napakagandang lugar malapit sa dagat. Miss na miss ka niya at umaasa na balang araw ay magkikita kayo ulit. Mahal kong Emma," sulat ko, "hindi ka nakalimutan ng lolo mo.
Pinapadala niya ang perang ito para makabili ka ng mga bagay na kailangan mo sa eskwelahan. Ang mga liham ay dumarating bawat buwan. Palaging may sapat na pera para makapamuhay ng komportable ang aking mga apo, pero hindi naman sobrang dami para maghinala si Bea kung saan talaga nanggagaling ang tulong. Ma, tanong ni Sofia kay Bea, sino po si Lolo Omar na nagpapadala sa amin ng mga liham? Hindi ko alam, mahal ko. Siguro'y malayo itong kamag-anak ng Lolo Octavio mo. Sa tingin mo po ba ay ayos lang si Lolo Octavio? Sana, mahal ko, sana. Sa loob ng 2 taon, pinanatili ko ang lihim na komunikasyon na iyon sa aking mga apo. Nakita ko silang lumaki sa pamamagitan ng mga litrato na ipinadala sa akin ng investigator. Nakilala ko sila sa pamamagitan ng mga liham na isinusulat nila sa akin bilang tugon sa akin. Lolo Omar, sulat ni Emma. Ang mama ko po ay malungkot na malungkot simula nang umalis si Lolo Octavio. Sa tingin ko po ay namimiss niya ito ng sobra. Pero hindi niya alam kung paano siya hahanapin. Lolo Omar, sulat ni Sofia, nakilala mo po ba ang Lolo Octavio namin? Napakatalino po niya at napakabait. Sana po ay makabalik siya. Ang mga liham na iyon ay sumisira sa aking puso at kasabay nito, pinupuno ako ng pagmamalaki. Naalala ako ng aking mga apo nang may pagmamahal, namimiss ako, gusto nilang bumalik ako. Pero kinumpirma rin sa akin ang isang mahalagang bagay. Nagdudusa si Bea sa mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Pagkalipas ng 2.5 taon mula nang ako'y nawala, nakatanggap ako ng isang liham na nagpabago sa lahat ulit. Hindi ito liham mula sa aking mga apo. Ito ay isang liham mula kay Bea na nakadirekta sa sino mang nakakaalam ng kinaroroonan ni Octavio Hidalgo. Ang liham ay nagsasabi, ang pangalan ko ay Bea Hidalgo. Ako ang anak ni Octavio Hidalgo, isang 68 taong gulang na engineer na nawala 2.5 taon na ang nakalipas. Desperado ko siyang hinahanap dahil kailangan kong humingi ng tawad sa mga pagkakamali na ginawa ko. Kung may sino man ang nakakaalam kung nasaan siya, pakiusap. Sabihin ninyo sa kanya na hinahanap siya ng kanyang anak, na nagsisisi siya sa lahat at gagawin niya ang lahat para makita siya ulit. Ang kanyang mga apo ay namimiss siya bawat araw at natutunan ko na nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay. Pakiusap, kung binabasa ito ng papa ko, nagmamakaawa ako na bigyan mo ako ng pagkakataon na humingi ng tawad. Ang liham na iyon ay inilathala sa pangunahing pahayagan sa aking hometown sa seksyon ng classified ads. Tinitigan ko ito sa loob ng maraming oras. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2.5 taon, inamin ni Bea sa publiko na nagkamali siya, na sinaktan niya ako, na nagsisisi siya. Ngunit tunay ba ang pagsisisi o desperasyon lang? Nagdesisyon akong alamin. Nag-hire ako ng pinakamahusay na detective sa Monaco para imbestigahan ang kasalukuyang sitwasyon ni Bea. Ang ulat na natanggap ko pagkalipas ng 2 linggo ay nagulat sa akin. Nagbago si Bea ng lubusan. Nagtatrabaho siya ng 12 oras bawat araw sa kanyang architectural studio para panatilihin ang kanyang mga anak. Nakatira siya sa isang maliit ngunit marangal na apartment. Wala siyang nobyo, hindi lumalabas, hindi naglilibang. Iginugol niya ang kanyang buhay ng lubusan sa kanyang mga anak at sa trabaho. Sir Harrison, sabi sa akin ng detective, ayon sa aming mga obserbasyon, ang hinang Hidalgo ay namumuhay ng napakasimple. Ang lahat ng kanyang free time ay inilalaan niya sa paghahanap ng impormasyon tungkol sa inyong ama. Paano niya ako hinahanap? Nag-hire siya ng 3 magkakaibang detective sa loob ng mga taong ito. Naglathala siya ng mga advertisement sa mga pahayagan ng 5 bansa. Nagpunta pa siya para kumonsulta sa mga psychic at mystic. Psychic? Opo. Tila handa siyang gawin ang lahat para mahanap kayo. At sa ekonomiya? Mahirap, pero hindi naman masama. Kumikita siya ng sapat para mamuhay ng marangal, pero malinaw na nawala niya ang level of life na inasahan niyang magkaroon. At ang mga bata? Ang mga bata ay inaalagaan ng maayos, nag-aaral sila. Mayroon silang kailangan, pero patuloy nilang pinag-uusapan ang kanilang lolo.
Anong sinasabi nila? Na kayo ang pinakamahusay na lolo sa mundo, na hindi nila maintindihan kung bakit kayo umalis, na umaasa silang makakabalik kayo balang araw. Ang ulat na iyon ang nagpatindi sa akin na gawin ang pinakamahirap na desisyon sa buong kwentong ito. Bibigyan ko ba si Bea ng pagkakataon na magbago o ipagpapatuloy ko ang bago kong buhay ng hindi lumilingon? Sa loob ng isang buong buwan, pinag-isipan ko ito habang naglalakad sa mga kalye ng Monaco, kumakain sa pinakamahusay na restauran, namumuhay bilang isang milyonaryo sa paraiso, ngunit nakararamdam ng isang kawalan na hindi ko mapupuno ng mga luho. Ang kawalan ng pamilya. Dahil gaano man kakomportable ang bago kong buhay, gaano man ako kayaman, gaano man ako karespeto ng mga tao, wala akong sino man na tunay na nagmamahal sa akin. Mayroon akong mga empleyado na naglilingkod sa akin dahil sa pera. Mayroon akong mga kakilala na gumagalang sa akin dahil sa aking posisyon, pero wala akong pamilya na nagmamahal sa akin dahil sa kung sino ako. At ang aking mga apo na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon ay lumalaki nang wala ako. Nagdesisyon akong gumawa ng huling pagsubok. Nagpadala ako ng anonymous message kay Bea sa pamamagitan ng isang intermediary. Ang message ay nagsasabi, "Ang inyong ama ay buhay at maayos. Alam niya na hinahanap mo siya. Handa siyang isaalang-alang ang isang muling pagkikita. Ngunit kung tatanggapin mo lamang ang ilang kondisyon." Sumagot si Bea sa loob ng mas mababa, sabi sa 10 oras. Tinatanggap ko ang anumang kondisyon. Gusto ko lang siyang makita ulit at humingi ng tawad. Unang kondisyon, ipinadala ko. Kailangan mong aminin sa publiko na ninakaw mo ang bahay ng inyong ama at pinalayas mo siya sa sarili niyang ari-arian. Tinatanggap ko. Pangalawang kondisyon, kailangan mong ibalik ang lahat ng pera na nakuha mo sa pagbebenta ng bahay na iyon. Tinatanggap ko, kahit na aabutin ako ng mga taon para maipon ang halagang iyon. Pangatlong kondisyon, kailangan mong tanggapin na ang inyong ama ay maaaring pumili na huwag kang patawarin, kahit na matapos mong gawin ang lahat ng nabanggit. Tinatanggap ko. Pang-apat na kondisyon, kung magdesisyon ang inyong ama na bigyan ka ng pagkakataon, kailangan mo siyang tratuhin ng may paggalang na hindi mo kailanman ibinigay at huwag na ulit magdesisyon tungkol sa kanyang buhay nang hindi siya kinukonsulta. Lubos na tinatanggap ko. Panglimang kondisyon, kailangan mong ipaliwanag sa inyong mga anak kung ano eksakto ang ginawa mo nang walang kasinungalingan, walang excuse, para maunawaan nila kung bakit umalis ang kanilang lolo. Ito ang pinakamahirap na hinihingi ninyo sa akin, pero tinatanggap ko. Ang mga sagot ni Bea ay nagulat sa akin. Hindi siya nag-alinlangan kahit isang segundo sa pagtanggap ng mga kondisyon na nakakahiya at magastos. Iyon ang nagpaisip sa akin na marahil ay tunay ang kanyang pagsisisi. Nagdesisyon akong umakyat pa ng isang hakbang. Kung tatanggapin mo ang lahat ng kondisyong ito, ipinadala ko, kokontakin ka ng inyong ama sa eksaktong 6 na buwan. Mayroon kang 6 na buwan para gawin ang unang 4 na kondisyon. Kung magagawa mo, magkakaroon ng posibilidad ng muling pagkikita. Sa sumunod na 6 na buwan, pinanood ko ang bawat galaw ni Bea sa pamamagitan ng aking mga investigator. Ginawa niya ang lahat. Naglatala siya ng isang notice sa pahayagan, humihingi ng pampublikong tawad dahil pinalayas niya ang kanyang ama sa sarili nitong bahay. Nagsimula siyang magtrabaho ng overtime para ipunin ang pera mula sa pagbebenta. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga anak ng may masakit na detalye kung ano ang ginawa niya. "Mga bata," sabi niya, ayon sa ulat sa akin, "kailangan kong sabihin sa inyo ang isang napakabigat na ginawa ko." "Ano po, ma?" "Pinaalis ko si Lolo sa bahay niya. Pinilit ko siyang umalis. Kasalanan ko kung bakit siya umalis." "Bakit mo po ginawa yon?" "Dahil naging napakamakasarili ko. Dahil gusto kong mapunta sa akin ang bahay niya at hindi ko inisip ang damdamin niya. At kaya po siya umalis." "Oo, umalis siya dahil sinaktan ko siya ng sobra." "Babalik po ba siya?" "Hindi ko alam. Sana. Pero kailangan ko muna ayusin ang lahat ng masamang ginawa ko." Ang aking mga apo, ayon sa mga ulat, ay nagreaksyon ng may kahinugan na nagulat sa akin. "Ma," sabi ni Sofia,
Kailangan mong humingi ng tawad kay Lolo. Alam ko na, mahal ko. At kung hindi ka niya patawarin? Kung ganon, kailangan kong tanggapin yun dahil napakasama ng ginawa ko. Sa pagtatapos ng 6 na buwan, ginawa ni Bea ang lahat, maliban sa ibalik ang kumpletong pera dahil imposible na mag-ipon ng ganoong kalaking halaga sa ganoong kaunting oras sa pamamagitan ng tapat na pagtatrabaho. Ngunit nagpakita siya ng tunay na pangako na magbago. Nagdesisyon ako na oras na para sa muling pagkikita. Hindi sa aking bansa kung saan siya maaaring makaramdam ng ginhawa, kundi sa isang neutral territory, sa isang lugar na malinaw na nagmamarka na nagbago na ang mga bagay magpakailanman. Nagpadala ako ng isang huling message. Hinihintay ka ng inyong ama sa susunod na Sabado, 3:00 ng hapon sa Café de Paris sa Monaco. Dumating kang nag-iisa. Dalhin mo lamang ang iyong ID at ang halaga ng pera na naipon mo hanggang ngayon. Agad ang sagot ni Bea. Dadalo ako. Salamat sa pagkakataong ito. Dumating ang Sabado. Nakaupo ako sa isang mesa sa pinaka-eksklusibong kafe sa Monaco. Nakasuot ng suite na sinukat para sa akin na may hitsura ng kung ano ako. Isang matagumpay na milyonaryo na naninirahan sa paraiso. 3:00 in punto. Nakita ko si Bea na dumating. Kapansin-pansin siyang tumanda sa loob ng 2.5 taon na ito. Mukha siyang pagod, mas payat, na may hitsura ng isang taong nagdusa ng sobra. Nang makita niya ako, natulala siya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit na para bang hindi siya makapaniwala na ako talaga iyon. Pa, sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig. Hello, Bea! Umupo siya sa harap ko at nagsimulang umiyak na parang bata noong bata pa siya at may nasirang bagay na napakahalaga. Pa, patawarin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Bakit kita kailangang patawarin? Dahil ako ang pinakamasamang anak sa mundo. Dahil ninakaw ko ang bahay mo, pinalayas kita sa tahanan mo, pinagtaksilan kita, sinaktan kita. At bakit mo ginawa ang lahat ng yan? Dahil ako'y makasarili, sakim, malupit, dahil hindi kita pinahalagahan, dahil inakala kong kaya kong gawin ang kahit anong gusto ko sa'yo nang walang kahihinatnan. Nagsisisi ka ba? Nagsisisi ako araw-araw. Wala akong oras na hindi iniisip ang ginawa ko sa iyo. Ano ang natutunan mo? Natutunan ko na nawala ko ang pinakamahusay na ama sa mundo dahil sa pagiging isang idiot. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi pwedeng ipagpalagay. Natutunan ko na ang mga aksyon ay may matinding kahihinatnan. Ang pag-uusap ay tumagal ng 4 na oras. Ikinuwento sa akin ni Bea ang tungkol sa buhay niya sa loob ng 2.5 taon na ito. Kung paano niya nawala ang lahat. Kung paano niya kinailangang ibenta ang bahay na ninakaw niya sa akin. Kung paano siya inabandona ni Ferdy nang malaman nitong walang mana. Kung paano siya nagtrabaho ng walang pahinga para panatilihin ang kanyang mga anak. Pa, sabi niya sa huli, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyong pagpapatawad, pero nagmamakaawa ako na bigyan mo ako ng pagkakataon na maging anak na dapat ay ako. Anong klaseng anak ang gusto mong maging? Isang anak na rerespeto sa iyo, na magpapahalaga sa iyo, na hinding-hindi na magdedesisyon tungkol sa buhay mo nang hindi ka kinukonsulta. Isang anak na magiging ipinagmamalaki na magkaroon ng ama na tulad mo. Tulad ko? Na anong klaseng tao? Tulad ng pinakamatalinong tao na kilala ko. Bilang ang ama na nagbigay sa akin ng lahat. At ang sinukli ko ay pagtataksil. Ipinaliwanag ko sa kanya ang bago kong buhay. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking kayamanan, tungkol sa aking mga patents, tungkol sa bago kong pagkakakilanlan, tungkol sa aking penthouse sa Monaco. Pa, sabi niya nang matapos ako, nakakamangha ka. Nagtayo ka ng isang bagong buhay na napakaganda. Bakit mo gustong makipag-ugnayan ulit sa akin? Dahil sa mga anak mo, dahil sa mga apo ko. Wala silang kasalanan sa mga pagkakamali mo. At ako? Ikaw, kailangan mong muling kunin ang tiwala ko mula sa simula, sa pamamagitan ng mga gawa, hindi ng mga salita. Paano? Bumalik ka sa bahay. Tapusin mo ang pag-iipon ng perang utang mo sa akin.
Palakihin mo ng maayos ang mga apo ko. Trato mo ang mga tao ng may paggalang. Mamuhay ka ng marangal. At pagkatapos, kung maipakita mo na talagang nagbago ka, marahil ay makabuo tayo ng isang bagong relasyon. Pero ito ay magiging isang relasyon kung saan ako ang maglalagay ng mga patakaran. Tinatanggap ko ang anumang patakaran. Ang unang patakaran ay hindi ka na ulit magdedesisyon tungkol sa buhay ko. Ako ang magdedesisyon kung saan ako titira, kung paano ako mamumuhay, kung sino ang makikipag-ugnayan sa akin. Tinatanggap ko. Ang pangalawang patakaran ay irerespeto mo ako palagi. Kahit nagalit ka, stressed o nalilito. Sa akin, kailangang magsalita ng may paggalang. Tinatanggap ko. Ang pangatlong patakaran ay malalaman palagi ng mga apo ko ang katotohanan tungkol sa nangyari. Hinding-hindi ka magsisinungaling sa kanila kung bakit ako umalis o kung bakit ako bumalik. Tinatanggap ko. At ang pang-apat na patakaran ay ito ay isang pagkakataon, hindi isang karapatan. Kung magkamali ka ulit, kung babastusin mo ako ulit, maglalaho ako magpakailanman at wala ng pangalawang pagkakataon. Lubos na naiintindihan ko. Nagpaalam kami sa pintuan ng kafe. Hindi kami nagyakapan, hindi kami naghalikan. Nagkamayan lang kami na parang dalawang tao na nagsisimula ng isang bagong relasyon. Bea, sabi ko bago siya umalis, mayroon kang 1 taon para ipakita sa akin na karapat-dapat kang magkaroon ng ama na tulad ko. Pa, sumusumpa ako na hindi kita bibiguin. Sana, para sa kabutihan mo at para sa kabutihan ng mga apo ko. Sa sumunod na taon, pinanood ko ang bawat galaw ni Bea mula sa aking penthouse sa Monaco. Ginawa niya ang lahat. Nagtrabaho siya ng walang humpay para ipunin ang pera. Trinato niya ang lahat ng may paggalang at kabaitan. Pinalaki niya ang aking mga apo ng may pagmamahal at katapatan. Namuhay siya ng may huwaran. At bawat linggo, nagpapadala siya sa akin ng mga liham. Nagkukuwento tungkol sa buhay ng aking mga apo. Tungkol sa pag-unlad niya sa trabaho, tungkol sa kung paano siya nagbabago bilang isang tao. Pa, sulat niya, si Sofia nakakuha ng pinakamahusay na grades sa klase niya. Napaka-proud niya at sabi niya gusto niya itong ikwento sa kanyang lolo. Pa, sulat niya, nagsimula si Emma ng piano lessons. Sabi niya, kapag nakita niya ang lolo, tutugtugan niya ito ng kanta. Pa, sulat niya, ngayon, natapos ko na ipunin ang kalahati ng utang ko sa iyo. Patuloy akong magtatrabaho hanggang sa maibalik ko ang lahat. Ang mga liham na iyon ang nagkumbinsi sa akin na talagang nagbago si Bea. Sa pagtatapos ng taon, ginawa ko ang pinakamahalagang desisyon simula nang ako'y nawala. Bumalik ako, hindi para manatili magpakailanman, kundi para subukang muling buuin ang isang relasyon sa aking anak at mga apo. Bumili ako ng isang kamanghamanghang bahay sa pinakamagandang baryo ng lungsod. Hindi ang bahay kung saan ako nakatira noon, kundi isang mansyon na nagpapakita ng aking tunay na posisyong pinansyal. Ang araw na dumating ako, naghihintay na si Bea kasama ang aking mga apo sa paliparan. Nang makita ako ng mga apo ko, tumakbo sila patungo sa akin, sumisigaw ng "Lolo" na may kagalakan na pumuno sa aking puso. Si Sofia, na 17 na ngayon, ay yumakap sa akin ng mahigpit. "Lolo, miss na miss ka namin. Huwag na kayong umalis ulit." Si Emma, na 14, ay umiiyak dahil sa emosyon. "Lolo, ang dami ko pong ikukwento sa inyo. Iningatan ko po lahat ng liham na pinadala ninyo sa amin." Si Bea ay nanatiling nasa likod, naghihintay ng kanyang turno. Nang makarating ako sa kanya, tiningnan niya ako ng may kapakumbabaan na hindi ko pa nakita. "Pa," sabi niya, "maligayang pagbabalik sa bahay." "Salamat," sagot ko. "Pero sa pagkakataong ito, ang tahanan ay nangangahulugang ibang bagay." "Ano ang ibig sabihin?" "Ibig sabihin, isang lugar kung saan ako'y nirerespeto, pinahahalagahan at tinatrato bilang karapat-dapat akong tratuhin. Ganyan na po palagi." Sa sumunod na mga buwan, dahan-dahan naming binuo ulit ang aming relasyon bilang pamilya. Nakuha ni Bea ang tiwala ko araw-araw. Kinukonsulta niya ako sa lahat ng mahahalagang desisyon.
Trinato niya ako ng may tunay na paggalang. Pinagmamalaki niya ako sa harap ng ibang tao. Ipinapakilala ko po ang papa ko, sabi niya sa kanyang mga kakilala, ang pinakamatalino at pinakamatagumpay na tao na kilala ko. Ang aking mga apo ay namulaklak sa pagbabalik ng kanilang lolo. Tinuruan ko sila tungkol sa teknolohiya, tungkol sa investments, tungkol sa kahalagahan ng edukasyon at paggalang. Lolo, sabi ni Sofia isang araw, totoo po bang nag-imbento kayo ng mga bagay na ginagamit sa satellite? Oo, mahal ko. Ibig sabihin po ba niyan, sikat po kayo? Ibig sabihin niyan, matagumpay ako at ang tagumpay ay nakukuha sa matalinong trabaho at tiyaga. Kaya po ba naming maging matagumpay na tulad ninyo? Kaya ninyong maging mas matagumpay kaysa sa akin kung magsisikap kayo at hinding-hindi kayo susuko. Ang mga pag-uusap na tulad niyan ang nagkumpirma sa akin na ginawa ko ang lahat ng tamang desisyon sa pagbabalik ko. 6 na buwan na ang nakalipas, may isang magandang nangyari. Tinapos ni Bea ang pag-iipon ng lahat ng perang utang niya sa akin mula sa pagbebenta ng dati kong bahay. Pa, sabi niya nang ibinigay niya sa akin ang huling tseke, nasa iyo na po ang lahat ng utang ko hanggang sa huling sentimo. Salamat, sabi ko. Pero may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Ano po? Na pinatunayan mo na kaya mong magbago. Na kaya mong maging anak na matagal ko nang gustong magkaroon. Nagsimula siyang umiyak dahil sa emosyon. Pinatawad mo na ako? Pinatawad na kita mga buwan na ang nakalipas, pero kailangan kong makita na karapat-dapat ang pagpapatawad. Karapat-dapat po ng lubusan. Ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong ito sa aking pribadong silid-aklatan sa bago kong mansyon, napapalibutan ng aking mga apo na gumagawa ng kanilang homework habang inihahanda ni Bea ang hapunan ng linggo tulad ng ginagawa namin noon. Masasabi ko na nanalo ako sa pinakamahalagang digmaan ng aking buhay. Hindi ito digmaan laban sa aking anak, kundi digmaan para sa dignidad. Natutunan ni Bea na ang pagnanakaw ay may kahihinatnan, na ang pamilya ay hindi excuse para sa pang-aabuso, na ang paggalang ay kinukuha at pinananatili sa pamamagitan ng mga aksyon. Natutunan ng aking mga apo na ang kanilang lolo ay hindi isang matandang walang magawa, kundi isang makapangyarihang tao na ipinagtatanggol ang sarili kapag kinakailangan. At natutunan ko na hinding-hindi pa huli para hilingin ang pagtrato na nararapat sa iyo, kahit na mula sa iyong pamilya. Noong nakaraang linggo, in-interview ako ng isang journalist para sa isang technology magazine. Sir Hidalgo, tanong niya, totoo po ba na nawala kayo sa loob ng 2.5 taon matapos ang isang family conflict? Totoo po. Bakit po kayo gumawa ng ganoong matinding desisyon? Dahil ninakaw ako ng aking anak sa aking bahay at pinalayas niya ako sa sarili kong ari-arian. Kailangan kong turuan siya na ang ganoong uri ng pag-uugali ay may kahihinatnan. Hindi po ba masyadong matindi? Mas matindi ba kaysa sa pagnanakaw ng bahay ng ama na nagpalaki sa iyo ng mag-isa sa loob ng mga dekada? At ngayon, kumusta po ang inyong relasyon? Ngayon, mayroon kaming pinakamahusay na relasyon na nagkaroon kami sa loob ng maraming taon dahil ito ay nakabatay sa paggalang sa isa't isa, hindi sa pang-aabuso. Ano po ang sasabihin ninyo sa ibang mga magulang na inaabuso ng kanilang mga anak? Na huwag nilang tiisin ang pang-aabuso, na maglagay sila ng boundaries, na iparespeto nila ang sarili nila at naunawain nila na minsan ang paglayo ay ang tanging paraan para matuto ang mga anak na pahalagahan ang mayroon sila. Ang interview na iyon ay binasa ng milyon-milyong tao. Nakatanggap ako ng daan-daang mensahe mula sa mga magulang na nagpapasalamat sa aking halimbawa at mula sa mga anak na napagtanto kung paano nila tinatrato ang kanilang mga magulang. Ngunit ang pinakamalaking kumpirmasyon na ginawa ko ang tama ay dumating sa akin kahapon nang hindi inaasahan. Si Sofia, na 18 na ngayon, ay humiling na makipag-usap sa akin ng pribado. Lolo, sabi niya, gusto ko po kayong pasalamatan sa ginawa ninyo. Pasalamatan ako sa dahil tinuruan ninyo si mama na rumespeto sa inyo, dahil hindi ninyo tinanggap na tratuhin niya kayo ng masama. Naiintindihan mo ba kung bakit ako umalis? Lubos na naiintindihan ko.
Binastos po kayo ni Mama sa pinakamasamang paraan na posible. Tinuruan ninyo siya na ang mga aksyon ay may kahihinatnan. Hindi ka ba nagalit sa akin dahil umalis ako? Sa simula, oo. Pero ngayon, naiintindihan ko na kinailangan ninyong umalis para matuto si Mama na pahalagahan kayo. At ano ang opinyon mo sa kung paano na ang lahat ngayon? Ang opinyon ko po ay meron na tayong tunay na pamilya ngayon. Isang pamilya kung saan lahat tayo ay nagre-respetuhan, kung saan walang nang-aabuso sa sinuman. Ang mga pag-uusap na tulad niyan ang nagkukumpirma sa akin na ginawa ko ang lahat ng tamang desisyon. At alam mo, ikaw na sumama sa akin hanggang dito sa kwentong ito. Huwag mo kailanman hayaan ang sinuman, kahit na ang sarili mong pamilya, na agawin ang mga susi ng sarili mong buhay. Ang mga desisyon mo ay sa iyo, ang bahay mo ay sa iyo, ang pera mo ay sa iyo. Ang respeto mo ay hindi negotiable. Kung may nagsabi sa iyo, hindi na to ang bahay mo, ipakita mo sa kanya na mas makakabuti kang mamuhay sa anumang ibang lugar. Huwag mong ikalito ang pag-ibig ng magulang sa pagsuko. Ang pagmamahal sa iyong mga anak ay hindi nangangahulugang hayaan mo silang nakawan ka o bastusin ka. Minsan, ang pinakadakilang pagpapakita ng pag-ibig ay ang turuan sila na maaari ka nilang mawala magpakailanman kung hindi ka nila pinahahalagahan. At ikaw, ano ang pipiliin mo? Ang tanggapin na paalisin ka sa sarili mong bahay para panatilihin ang kapayapaan ng pamilya o ang maglaho magpakailanman at pilitin silang matutunan ang halaga mo sa masamang paraan? Sabihin mo sa akin kung ang kwentong ito ay nagpaisip sa iyo tungkol sa sarili mong sitwasyon. Sabihin mo sa akin kung anong lungsod ang pinakikinggan mo sa akin. At sabihin mo kung naniniwala ka rin na ang dignidad ay walang edad at hinding-hindi pa huli para magturo ng respeto. Dahil sa huli, ang tanging mahalaga ay hindi kung saan ka nakatira, kundi kung paano ka trinato kung saan ka nakatira. At kung hindi ka trinato ng maayos, maaari mo palaging isara ang lahat ng iyong accounts, maglaho at magsimula ulit kung saan ka rerespetuhin. Iyan ang pinakamakapangyarihang aral na maaari kong iwan sa sinumang magulang. Ang halaga mo ay hindi bumababa sa edad. Ang karapatan mo sa respeto ay hinding-hindi nag-e-expire. At ang kapangyarihan mo na maglaho at magsimula ulit ay walang hanggan kung mayroon kang tapang na gamitin ito. Kapag mayroon kang dignidad, resources, at determinasyon, walang sinuman ang makapagpapaalis sa iyo sa anumang lugar. Dahil maaari kang palaging magtayo ng isang mas mahusay na lugar kung saan ka welcome.